Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa Sa makapangyarihang makapangyarihan Diyos Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Gayon din ang mga may pinagdaraan ng problema ngayon sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta kaagad sa timog, sa daang patungong Gaza, mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't nga paroon si Felipe. Sa darating naman ang isang Etiopeng eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagmula siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya tinanong niya ang eunuko, "Nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa?" "Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?" sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkakakitaan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y sinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe.
Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya ay nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa makarating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig, ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ang mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng mga nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangahulugang may nakakita na sa Ama yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Kwasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sa mga nagdarasal dito ng, Lord, baguhin mo na ako. Ayoko na po ng ugali ko, ng bisyo ko, ng bawal na relasyong kinasasadlakan ko, ng galit sa puso ko, ng inggit sa puso ko. Lord, baguhin mo na ako. Makinig po kayo sa sermon na ito. Gayon din naman, sa mga nagdarasal ng pagbabago ng kanilang mga mahal sa buhay, napasaway, so much so na kung minsan nagagalit pa kayo sa Panginoon, kapag hindi pa nagbabago ang inyong mahal na ipinagdarasal, mas makinig po kayo sa sermon na ito sapagkat mali po ang galit niyo sa Diyos. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pahayag mismo ng ating Panginoon ukol dito. Sabi niya po, and I quote in English, "No one can come to me unless the Father who sent me drew him." Sa Tagalog, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo
sa akin. In other words, walang makapagbabago kung hindi ito gugustuhin ng Diyos. Hindi po natin kayang magbago kung hindi gugustuhin ng Diyos. Hindi po makapagbabago ang ipinagdarasal nating magbago kung hindi rin po gugustuhin ng Diyos. Hence, pagdating sa pagbabago ng isang tao, ang Diyos ang siyang unang kumikilos. Makikita po natin yan sa ating unang pagbasa. You see, po pwedeng isipin ng eunuko dito na siya ang nag-initiate ng kanyang pagbabago. Pero maliwanag po na God is working behind the scene. Ang anghel ng Diyos ang nagsabi kay Felipe, pumunta ka sa lugar na ito. Ang anghel ng Diyos ang siyang nag-utos kay Felipe, sumakay ka ng karwaheng ito kung saan nando doon ang eunuko. At yung tubig na kanilang nadaanan ay hindi aksidenteng napunta lamang dyan. Talagang ginaid ng Diyos ang kanilang ruta upang madaanan yung body of water na yan para ang eunuko ay mabinyagan. Not to mention yung banal na kasulatan na napasa kamay ng eunuko at kung papaanong nagkaroon siya ng kakaibang interes na basahin ito, gayong hindi naman siya naniniwala kay Kristo. So these are actions of God drawing the eunuch to Him sapagkat gusto ng Diyos na ang eunuko ay baguhin. Nakikooperate lang. Tumugon lang yung eunuko sa mga aksyon na ito ng Diyos kung bakit naganap ng tuluyan ang kanyang pagbabago. So, ang Diyos ang siyang nag-initiate, tumugon lamang yung eunuko. Kaya sa mga nagdarasal dito ng kanilang pagbabago, maliwanag pong eye-opener ito na yung paghahangad nating magbago ay galing sa Diyos. Yung pagnanais nating baguhin ang ating ugali, kumalas tayo sa mga taong masamang impluensya sa atin, yung pagnanais nating humingi ng tawad o magpatawad, alisin ang galit sa puso natin, ito ay indikasyon ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Siya talaga ang nag-i-inspire sa atin na magbago. Kailangan lamang talaga nating tumugon ng solid, ng definite at ng drastic upang tuluyang maganap ang pagbabagong ito. Kaya sa atin na mga naghahangad na tayo'y magbago, ito ay paalala. Nang unang aksyon ay nanggagaling sa ating Panginoon, sa Kanyang Espiritu. Katulad ng sinasabi ko kapag may nangungumpisal sa akin, madalas I tell them, this is a grace-filled moment. Tandaan mo na nandito ka sa kumpisalang ito, hindi dahil ginusto mo lang, kundi dahil the Spirit of God prompted you to confess your sins. Kasi gusto ng Diyos na lumapit ka na sa Kanya, magbalik loob ka na sa Kanya, ayaw ng Diyos na mapalayo ka. So, yung pagnanais natin na magbago na, alisin na yung galit at inggit sa puso natin, magpatawad na, humingi na ng tawad, kumalas na sa mga taong masama ang impluwensya sa atin, ito ay pagkilos ng Diyos sa buhay natin, drawing us closer to Him. Kailangan lang talaga nating tumugon ng isang drastic, ng isang solid, at ng isang definite action upang ang pagbabago ay tuluyang mangyari sa buhay natin. Kaya ang dahilan kung bakit hindi pa rin tayo makapagbago, bagamat ang pagnais natin ay naroon, na grasya ng Panginoon, ay hindi pa rin talaga tayo ganap na tumutugon. Gusto lang natin, pero hindi natin gustong-gusto. Kinugusto lang natin as prompted by the Holy Spirit, pero hindi natin inaaksyonan yung kagustuhan ngayon. Hindi natin binibigyan ng follow-up kasi hindi pa rin natin ginagawa yung dapat nating gawin. Inaasa natin kumbaga sa Diyos ang lahat, even our part. Na hindi naman dapat sapagkat may kalayaan tayo at ginagalang ng Diyos yun. Depende pa rin talaga kung tayo itutugon sa kanyang inspirasyon. Sapagkat kung hindi pa rin tayo gumagawa ng mga drastic, definite at solid action as also shown in our decision, ibig sabihin nun, hindi pa rin talaga tayo ganap na tumutugon. Kaya't nasasayang lamang yung inspirasyon ng Panginoon na magbago na tayo. Gayon din po sa pagbabago ng mga mahal natin sa buhay o ng mga taong pinagdarasal nating magbago. Tandaan po natin na mas gusto ng Diyos na sila ay magbago, higit pa sa kagustuhan natin. Sapagkat higit pa sa atin, ang Diyos ang pinaka-nasasaktan kapag hindi sila nagbabago. And so kung gumagawa tayo ng paraan upang sila ay mabago, mas lalong gumagawa ng paraan ng Diyos. In fact, kahit hindi natin hilingin na magbago sila, gumagawa ng paraan ng Diyos upang baguhin sila. Sapat na sapat, sobra-sobra pa ang grasya na binibigay ng Diyos upang baguhin sila. Kaya huwag kayong magalit sa Diyos kung hindi pa rin nagbabago ang pinagdarasal niyong magbago because God is always calling them to conversion kahit pa lagi silang hindi tumutugon. God is always getting near them
kahit patuloy sila sa paglayo, pag-iwas sa Panginoon. And God is always pulling them away from temptations, from sin. Kahit na lapit pa rin sila ng lapit sa tukso at sa kasalanan. Notice that lagi kong sinabi, always. Sapagkat ang Diyos ay laging gumagawa ng paraan. Ay kumpara sa inyo na nagdarasal para sa pagbabago ng inyong minamahal. At kumpara po sa inyo na gumagawa ng paraan para sa pagbabago ng inyong minamahal. Ay, sige nga, lagi ba kayong may ginagawa? Lagi ba kayong nagdarasal? Baka nga dumarating na yung punto na ayaw nyo na eh. Sumusuko na kayo dahil ayaw pa rin magbago. Hindi ganun ang Diyos. Araw-araw, minuminuto, segundo, gumagawa siya ng paraan upang magbago ang pinagdarasal niyong magbago. At kahit na kayo'y tumigil na sa pagdarasal at mapagod na kayo, na umasang makapagbabago pa rin ng taong ito, hindi ganun ang Diyos. Patuloy siyang magbibigay ng inspirasyon, ng pagtawag, ng prompting, sa taong ito para magbago hanggat hindi pa nagiging huli ang lahat. Kaya wag po kayong magalit sa Diyos kung di pa rin nagbabago ang minamahal nyo na pinagdarasal niyong magbago dahil mas matindi kaysa pagnanais ninyo ang sila'y magbago. Ang hangarin ng Diyos na sila'y mabago. Pakatandaan po natin na ang tao ay hindi nagbabago hindi dahil hindi siya pinapansin ng Diyos, kundi dahil hindi niya pinapansin ang Diyos. Ano man kasing pagtawag ng Panginoon sa atin, wala siyang magagawa kung hindi natin siya papansinin, kung hindi natin siya tutugunin, kung hindi natin siya papapasukin sa puso natin upang ito ay baguhin. Kaya sa huli, walang ibang sisihin ng isang taong ayaw magbago, kundi ang kanyang sarili. Sapagkat ang hindi pagbabago ay hindi nangangahulugan na walang grasya ang ating Panginoong Jesucristo. Ang hindi pagbabago ay nangangahulugan lamang ng katigasan ng ulo at puso ng tao. Di nga ba't napakasarap po isipin na kahit tayo nagkakasala ay hindi lamang tayo hinihintay ng Diyos na magbago, gumagawa siya ng paraan upang maisip natin na magbago. Kaya sana yung pag-iisip nating magbago ay tuluyan natin sa aksyon. Yung kagustuhan nating magbago ay seryosohin natin. Gustuhin talaga natin ng todo-todo. Huwag nating sayangin ang mga grasyang binibigay sa atin ng Panginoon sapagkat sa huli, yun ang pinakapagsisihan natin. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samot sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samot ko sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samot. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal sapagkat pinaparamdam mo ito lalo na kapag nagkakasala ako. Hindi ka sa akin nagbabago. Hindi mo lang hinihintay na lumapit ako sa iyo. Ikaw na mismo ang humahanap sa akin, ang lumalapit sa akin, ang yumayakap sa akin. Hindi mo ko hinihintay na magbago para gawin ito. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal na walang kondisyon. Mula ngayon, dapat kong isipin na kung hindi man ako nakapagbabago, wala akong idang dapat sisihin kundi sarili ko. Na kung hindi man nakapagbabago ang minamahal ko na pinagdarasal kong magbago, hindi ako dapat magtapos sa iyo.
dapat pa nga akong mas umasa. Hallelujah! Sapagkat tutulungan mo pa rin ako na baguhin sila. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, paniwalaan po natin yan. Hindi niya tayo basta kalilimutan. Lalo pat tayo'y nasa kasalanan. Gumagawa siya ng paraan upang makalaya tayo dyan. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat dahil kumikilos ang Diyos. Hindi mauwi sa wala ang lahat, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una ngayon magpakailanman sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayan ang banal. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong pagkain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayan ang banal. Handog ng iyong sambayan ang banal. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsakip sa amin ay maging sanhi ng aming likayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, Itanis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa harap ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tinubos ang sanlibutan, awitan natin ang Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit, mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Pagdiriwang sa langit, mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating madama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakalob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudunot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagkapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatag. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makigbahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong po tayo sa iba. Sana po ay lagi nating panalangin ng bawat isa. Sana po ay ipromotin po natin ang ating YouTube channel para mas marami pang abot ng mabuting balita at para mas marami pa po tayong matulungan sa pamamagitan nito. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they